Karanasan sa summer job sa Ukayan. Nais ko lang ibahagi ang karanasan ko noong nakaraang taon nang mag-summer job ako bago pumasok sa senior high. Sa dami ng mga in-applyan ko, natanggap ako sa isang Ukayan dahil mahirap talagang makahanap ng pangmatagalang trabaho. Dalawa ang branch ng Ukayan sa bayan namin. Sa unang araw ko, napalagay ako sa branch na malapit sa simbahan. Nung umakyat ako sa ikalawang palapag, sobrang bigat ng pakiramdam ko. Kakaiba siya na hindi ko may paliwanag. Yung ikalawang palapag ay puno ng mga kahon ng ukay at may dalawang kwarto at malaking kusina. Agad akong natakot at hindi ko na tinignan na mabuti dahil nag-aalala ako. Tuwing lunch break, doon kami kumakain. Nagtanong ako sa kasama ko kung may mga kwentong kababalaghan at sinabi niya mamaya na lang daw niya ako sasabihan kapag bumaba kami. Pagbaba namin, sinabi niya na may isang gown sa isa sa mga kwarto na hindi na ilalabas dahil natakot ang mga customer at noon daw ay nasunog na ang puting bahay na iyon, yung nagpapagawa ng picture. Nang lumipat ako sa pangalawang branch, malaki din ito at mayroon ding ikalawang palapag. May kasama akong mahaba ang buhok at karamihan sa kanila ay mga Christian, pati ang amo namin. Isang araw, umakyat kami sa taas dahil magbabalat kami ng mangga. Doon sa taas ay may kusina at tulugan, pati na rin ang maliit na simbahan nila. Habang nagbabalat kami, nakatalikod ako at napansin kong pumunta siya sa terrace. Nagtaka ako nang biglang mawala siya sa terrace. Tiningnan ko siya sa kusina at andun siya, pero kakadaan lang niya doon. Nagtataka at kinabahan ako. Tinatanong niya ako kung bakit mukhang takot na takot ako pero hindi ako umimik. Pagkababa namin, sinabi ko na may dumaan sa likod ko na itim at mahaba ang buhok na papunta sa terrace. Mula noon, natatakot na akong umakyat mag-isa. Makalipas ang ilang araw, ang kuya na namamahala sa Ukayan ay nagkwento na nagigising siya ng 1 ng madaling araw at nakikita niyang gumagalaw ang mga gown na nakasabit. Isang araw, nakaupo kami at naggigitara dahil walang customer. Nakatitig ako sa CR at biglang nagpatay-sindi ang ilaw doon, pati sa bahagi ng hagdan. Bigla akong kinabahan nang may nakita akong lalaki na nakaputi na mabilis na dumaan sa may pinto ng CR. Tinanong ko si kuya kung nakita niya rin at sinabi niyang oo. Sabi niya, hayaan mo na lang, mas matakot tayo sa Diyos. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, nagtagal lang ako ng 1 buwan at nagpasya na umalis dahil mayroon akong pasok at gusto ko na ring makapagpahinga. Ayoko na talagang magtrabaho sa Ukayan.